marinig ng bawat isa, Panginoon. Ikaw lamang maitaas, Panginoon. Patuloy mo po akong ilubog, Panginoon. Patuloy mo akong turuan at tulungan na palagi maging mapagpakumbaba, Panginoon. Lord, salamat po ng maraming Ama. Yun din, Lord, sa buhay naming lahat, Panginoon, ng mga kapatid ko na nandirito sa loob, Lord, patuloy mo nga pong buksan ang puso't isipan ng bawat isa, Ama, upang lahat ng mga aral na nais mo, Panginoon, ay tumimo sa puso't isip ng bawat isa. Gayon din, Lord, dalangin ko nga po, Ama, natulungan at turuan mo po kami, Panginoon, na sumunod sa iyo ng may katapatan at may kabanalan, Panginoon. Maging, Lord, sa mga kapatid naming wala pa po, dalangin nga po namin, Panginoon, na patuloy mo po silang katukin, Ama. Patuloy mo po silang yayain, Panginoon, na makasama namin, Panginoon, sa pag-aaral ng salita. At dalangin namin, Lord, Ama, patuloy na ang presensya mo lamang, Panginoon, ng aming maranasan o banal na spirito. Patuloy ka po namin wini-welcome. Ngayon din, Lord, patuloy po, Panginoon, at dalangin namin na pakabalutan mo po ng banal mong dugo ang gawaing ito, Panginoon, ang platform na ito, Panginoon. Lord, salamat po ng maraming, Ama. We claim victory, Panginoon. Hallelujah. Salamat po ng maraming, Panginoon. Inaangkin na namin ang katagumpayan ng gawaing ito na para sa iyo, Ama. At patuloy po, Panginoon, na aming sinasawata, Panginoon, at winawasak ang banta ng kaaway in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, salamat po ng maraming, Ama. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagdakila sa tanging pangalan na aming Panginoong Yesus, na aming tagapagligtas. Amen. Yan, praise God. Sige po, tayo po ay dumako sa ating pag-aaralan. Pagamat ako po ay blessed, narinig ko po si Kambal dahil sa totoo lang ako po talaga ay gumraduate ng summa cum laude. Ayan, kung di nyo po natatanong, ako po ay nakapagtapos ng kursong BTS. Barangay Tagay sa tabi-tabi. Ayan, dati po yun. Amen, dati po yun. At glory to God, ayan, sa pagtawag ng Panginoon. Ito po yung ating pag-aaralan. So, balikan lang po natin, mga mahal ko, yung ating topic nung last Friday sa buhay po ng ating mapagmahal na ate na si Ate Beverly Villatema. At yung ating pong pinag-aaralan ay ito po yung function of an armor bearer. Amen. So yung unang point po ay must provide strength of his leader. And yung pangalawa naman po, must have deep down sense of respect of his leader and acceptance for tolerance of his leader's personality and his way of doing this. Amen. At yung pangatlo po, ito po yung hindi ko po talaga matatas, mga mahal ko. Mas intensively, ayan. Yan yung sinasabi ko sa mga nakagraduate ng summa cum laude. Understand his leader's thought. Ayan, praise God. Ito po yung pinag-aralan natin nung last Friday sa buhay po na Ate Beb. So, binalikan lang po natin para kahit paano habang tinatalakay po natin yung ating pag-aaralan ngayon ay maalala po natin ano po yung sinimulan. No? So, natapos na po tayo, mga mahal ko, sa point number 1, 2, and 3. At ang pag-aaralan po natin ngayon ay nasa point 4 and 5. So, ito po yung ating point number 4. Mga mahal ko? Sabi po dito, must walk in agreement with and submission to his leader. Amen. Ito po yung ating 4 point. In order to be an armor bearer, you must have settled in your heart that according to Romans 13, chapter 13, 1 hanggang 2. Amen. All authority is ordained of God. You must make up your mind to submit your pastor in the same way that you would submit to Jesus. Amen. Purihin po ang salita ng Panginoon. Mga mahal ko. So, puntahan po natin yung Roma na sinasabi, chapter 13, 1 to 2.
Yung sinasabi po na lahat ng authority. Amen. Puntahan po muna natin. Ano po, mga mahal ko. And so ito po yung Roma 13:1-12. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos, at sila'y nararapat sa parusa. Amen po. Ito po yung ating verse ngayon na pag-aaralan. Ano po? It's about sa submission and authority. Ano po, mga mahal ko? So, dito po, makikita natin yung sinasabi na dapat daw po tayo ay lumalakad. Ano po? Ng may pagkakasundo. Amen. Halimbawa po sa ating pastor, sa ating church, ano po, tayo po ay may pagpapasakop sa pinuno. Ano po? Dahil yung pong mga itinilaga ng ating Panginoon, amen. Lahat po dito actually hindi lang po sa pastor, ano po, mga mahal ko. Sa pamahalaan, kaya po may kaayusan ng lahat. Sila po ay may authority na binigay ng ating Panginoon. Halimbawa po sa ating Pangulo. Amen. So kaya po nagkakaroon ng kaayusan ang bawat bayan, ang bawat barangay, dahil po yung ating Pangulo, amen, yung authority na meron siya, amen, ay kanyang tinatrabaho. Amen. So kailangan po yung nasasakupan niya, halimbawa po, yung vice president, yung mga governor, yung mga mayor, ay magpasakop sa presidente. Amen. So sabi po sa buhay natin, ano po, dapat daw po, no, yung maging kapamaraanan natin, ilagay natin sa puso natin, kung babalikan po natin yung binasa po natin, ano po, ilagay natin sa puso natin yung pagpapasakop. Amen. At i-treat natin daw po, or yung kaparaanan na gawin natin ng pagpapasakop, amen, sa ating mga pastor, sa ating mga leader, amen, ay katulad ng pagpapasakop natin sa ating Panginoong Hesus. Amen. So ito po yung ating tinatalakay ngayon patungkol sa pagpapasakop. Alam niyo po, habang inaaral ko po siya, ako po ay tinatamaan dahil marami po akong pagkukulang sa pastor natin. Yung may naalala ko po yung mga pastor natin dahil kulang po talaga ako ng submission. No, inaamin ko po. So habang inaaral ko, sabi ko po, wala aksidente talagang sa akin. Sinasabi to para matuto ako. Nire-remind ako na ito po yung kulang sa akin. Amen. Kahit sa mga leader, amen, na halimbawa kagaya ng kapatid natin na si Ate Beb, no? May mga bagay na kailangan din na isubmit ko sa kanya. Amen. Kailangan kong magpasakop sa kanya kagaya sa prayer warrior, di po ba, na magkakasama kami. Amen. Yung paggalang, amen, yung respeto, pagpapasakop. Yun po yung tinatawag kasi na magkakaroon tayo ng kaayusan. Kapag tayo po ay nagpapasakop. Amen. Sa ating pastor, ano po. So ito po yung reminder sa bawat isa sa atin. Hindi lamang po sa akin. Bagamat habang inaaral ko nga po, sinasabi ko nga po sa inyo, ako na po yung unang tinatamaan. Amen. Sige po, magpatuloy po tayo. Most Christians do not understand the truth of meaning submission to authority. The Bible teaches that all authority has been instituted by God Himself. So, to refuse to submit to God's delegated authority is to refuse to submit to God. Ayan, amen. So yung refuse po na sinasabi dito, yun yung pagtanggi or yung tumanggi. Ano po? So karamihan daw po sa mga Kristiyano ay hindi nauunawaan ang tunay na kahulugan ng pagpapasakop. Amen. Sa authority. Amen. So ito po yung karamihan po talaga hindi po natin to, kumbaga, nauunawaan. Amen. Na yung authority po, amen, ay nagmula po sa ating Panginoon.
Amen po. So, halimbawa po ganito, yung mga pastor, amen, itinalaga po sila ng ating Panginoon. Ano po, sa church, itinalaga yung mga pastor, amen. Ngayon, kapag ka po yung pastor, dito na lang po tayo mag-example sa online, amen. Halimbawa po si Tatay Pastor Art, nagtalaga po siya, amen. Nagtalaga siya ng mga gagamitin sa gawain natin. For example, yung opening prayer, opening song, amen po, yung aawit, yung mananalangin. Ano po? Ngayon, ang ginagawa po natin, tayo po ay tumatanggi. Ang pagtanggi daw po ay, ang pagtanggi sa itinalaga ng ating Panginoon, amen, ay pagtanggi po natin sa Diyos. Kasi sila po yung ginamit ng Lord. Halimbawa po si Nanay Silina. Si Nanay Silina, ayan, gumagawa po siya ng ating schedule. Si Ate Beverly, gumagawa ng ating schedule. Pagka po, kasi po pag sila po ay gumagawa ng schedule, pinagpe-pray po muna kasi, Lord, help me, sino po yung gagamitin na aawit? Help me, Lord, sino po yung gagamitin na mag-o-opening, sino po yung magme-mensahe? Pinagpe-pray po nila. Ngayon, kung tayo po yung naatasan, amen, kailangan po nating magpasakop. Ano po? So ngayon, ang iba po kasi, sinasabi na amen, pero wala sa loob nila. Kumbaga, hindi sila totoong nagpapasakop. Sa salita, nag-amen sila, pero sa gawa, yung parang, alam niyo po yung ibig kong sabihin, hindi talaga bukal sa kalooban nila na sila'y sumunod. Ano po? So, ito daw po ay pagtanggi rin na maituturing, ano po. So, pagka daw po tayo ay tumatanggi sa itinalaga ng ating Panginoon, hindi po sila yung tinatanggihan natin or hindi yung tao yung tinatanggihan natin, kundi yung Panginoon na nagtalaga sa kanila. Amen po. So ito po hindi lang po sa pastor, hindi lang sa leader, sa lahat po ito kahit po sa bahay, amen, sa magulang, ano po, yung pagpapasakop po, malawak po kasi ito. Ano po mga mahal ko, hindi lang siya, kumbaga yung example, ini-example lang po natin, yung gawain po natin, amen, yung church, yung pong mga pastor, amen, yung mga leader, pero para po ito sa lahat. Ano po mga mahal ko. Sige po, magpatuloy po tayo. Oh, but I will always submit myself. Ganito po yung kadalasan na ano po na ganito po yung kadalasan na naririnig natin. Ano po, sige po, pagpatuloy natin. Oh, but I will always submit myself to God. This is a comment here. Amen. With often, but how can a person claim to submit to God if he or she refuse to submit to God's delegated authority? Marami po talaga na, ano po kadalasan naririnig po natin yung ganito, yung isusuko ko ang aking sarili sa Diyos. Ito ay isang, kumbaga, komentong madalas marinig natin, ano po. Ngunit, papaano nating maaangkin na o kung papaano maangkin ng isang tao na siya ay nagpapasakop sa Diyos kung siya ay tumatanggi. Ano po, halimbawa, paano nating maangkin na tayo ay nagpapagamit sa Diyos kung tayo ay tumatanggi na magpasakop? Ano po? Kumbaga, ang ibig ko pong sabihin dito, mga mahal ko, sinasabi natin sa Panginoon na sinusurrender natin yung sarili natin, nagtitiwala tayo, amen. Pero yung tinatawag po na pagpapasakop, wala po siya doon. Marami po tayong maririnig na katulad nito na palagi sinasabi, but I will always submit myself to God. Di po ba? Yung sinasubmit yung sarili sa Lord lang. Pero sa tinalaga ng Lord, hindi po isinasubmit. Nakukuha niyo po yung ibig kong sabihin, mga mahal ko. So, ibig po sabihin, parang in prayer, nagsasubmit tayo. Problem natin, sinasubmit natin sa Lord, nakikipag-cooperate tayo kay Lord, nagpapasakop tayo kay Lord. Ano po?
Pero dun sa itinalaga ng Lord, amen, hindi po tayo nagpapasakop. Ano po? So, kumbaga, ang ibig sabihin po nun, hindi po talaga tayo nagpapasakop. Akala lang po natin. Dahil sa tayo ay nagsasubmit sa Lord. Yung pagtanggi po sa tinalaga ng Lord, ay pagtanggi nga po sa ating Panginoon o pagtanggi sa authority na binigay ng Panginoon doon sa kanyang itinalaga. Halimbawa po kung tayo yung itinalaga ng Panginoon, tapos meron na po tayong kumbaga dinidisciple at yung dinidisciple po natin ay hindi makikinig sa atin or hindi magsasubmit sa atin, magugulat tayo sa iba sa iba pa natin malalaman. Di po ba ang tawag po dito ay pagtanggi talaga. Ito po yung tinatawag na refuse. Ano po, na pagtanggi or tumanggi. Hindi kasi si tao, ay halimbawa, hindi tao yung tinatanggihan natin, kundi si Lord. Ano po mga mahal ko? Amen. We must not look at the person, but at the office he occupies. We do not regard the man, but the position we obey, not the individual himself, but God's authority in him. Anything less than full submission is rebellion, and rebellion is the principle on which Satan and his kingdom operate. Amen. Nakikita po natin to mga mahal ko. Hindi tayo dapat tumatanggi sa tao. Amen. Kung di, ano po mga mahal ko, yung ibig po sabihin kasi nito para sa akin, yung position or yung sinasabi na opisina o yung pagkakaupo niya sa kanyang katungkulan, ano po, hindi individual. Ano po, hindi individual mismo, kundi ang otoridad ng Diyos sa kanya. Ano po, ang pagpapasakop sa kumbaga ang pagpapasakop sa pinakamababa, kung titignan natin, ang tinitingnan natin yung posisyon ng tao ganito. Ano po, nakukuha niyo po mga mahal ko, ang posisyon ng tao ganito. Ngayon, ang nangyayari, ang tinitingnan natin, yung posisyon niya. Kaya ayaw natin na magpasakop sa kanya, nagkakaroon tayo ng pagre-rebelde. Hindi po lumalagay sa isip natin na yung posisyon niya na yon, halimbawa po sa botohan, may nanalong kapitan, hindi natin gusto yung kapitan na nanalo. Hindi siya yung ano ng puso natin, ano po mga mahal ko. Tapos siya yung itinalaga ng Panginoon, nakaupo siya doon ngayon sa pagiging kapitan. Amen? Ngayon, ang tinitingnan po natin, yung posisyon niya. Ano po, ang tinitingnan natin. Pero hindi natin tinitingnan na kaya siya nandun sa posisyon, amen, dahil may authority ang Lord, inilagay po siya doon. So, ang nangyayari po sa atin, dahil ang tinitingnan natin, hindi yung authority ng Lord, kundi yung posisyon ng tao, nagkakaroon po tayo ng rebellions. Ano po, nagre-rebelde po tayo. Halimbawa sa church, same po natin sa church, nagkakaroon po tayo ng rebellion. Amen? So ito daw pong rebellion na to, ano po, ay principle, ano po, ito po ay pagkilos, amen, ng kaaway. Amen? Sa kanyang kingdom. O itong mundong ito. Ang pagkilos ng kaaway sa mundong ito. Ano po yung pagkilos ni Satan. So tayo po pala, pagka tayo ay hindi nagpapasakop dahil sa ang tinitingnan natin yung posisyon ng tao, amen, at hindi yung pagkakatalaga ng Panginoon sa kanya, amen. Paano po ba mas madaling elaborate? For example po, si Ate Beb, itinalaga siya ng Panginoon sa posisyon niya bilang leader. Amen? Ngayon, ang tinitingnan po natin, yung posisyon niya. Pwedeng sabihin, kaya naman siya leader kasi matagal na siya. Amen? So, tapos nagkakaroon tayo ng, sa puso natin, nagkakaroon tayo ng pagre-rebelde, yung rebellions na tinatawag. Hindi na natin nakita na kaya siya may posisyon, kaya siya nandun, dahil itinalaga siya ng ating Panginoon. Amen? Nakukuha niyo po yung ibig sabihin. Ganito po, naalala ko po sa book of
Samuel, kung hindi pa ako nagkakamali, pwede po akong ituwid ng ating mga mahal na pastor. Ano po, kung ako man po ay may pagkakamali, willing po ako magpatuwid. Ayan, naalala ko po yung si Saul, amen, saka si Samuel. Nung panahon po na yung nasasakupan po ni Samuel ay nagsipagreklamo sila, gusto nila natanggalin na si Samuel, amen, sa kanyang posisyon at gusto niya na siya ay palitan. Bagamat hindi pa yun ang kalooban ng Panginoon na palitan si Samuel, ang nangyari po ay yung mga taong bayan, amen, sila po ang nagdesisyon na palitan si Samuel. Kung di po ako nagkakamali, yun nga po ang ipinalit si Saul. Bagamat ang sabi po noon ng Panginoon, sinabi kay Samuel na pag pinilit nila yung kanila, amen, sila ay magdurusa. Amen. Sila ay, kumbaga, magiging alipin, yung mga anak nila, magiging alipin ng hari na papalit, at sila ay magkakaroon ng malaking buwis. Lalaki yung babayaran nilang buwis, parang gano'n. Naalala ko po na meron pong gano'n akong nabasa na sa Book of Samuel, na gano'n yung istorya, yung taong bayan, amen, ay hindi po nagpasakop kay Samuel. Kay Samuel na tinalaga ng Diyos. Sa halip, sila ay pumili ng papalit sa kanya na magiging hari. So nakita po natin yung kumbaga yung nakamit nila dahil sa katigasan ng ulo nila na hindi pagpapasakop. Hindi po sila nagpasakop noon eh. Kung titignan natin, hindi sila nagpasakop sa Diyos dahil hindi sila nagpasakop kay Samuel. Amen. So yun nga sabi, kapag po pinilit nila yung kanila, amen, pumili sila ng hari na gusto nila, ano po, ay pinilit nila yung gusto nila, amen, ipipilit nila yung gusto nila na palitan si Samuel, sila po ay magdurusa. Amen. So hindi po sila yung pumili. Ang inano po nila, nag-ano sila napalitan yung hari. Amen. Bali si Lord po yung pumili noon kay Saul, amen, para maranasan ng mga taong bayan, amen, yung pagdurusa na tinatawag dahil sa kanilang pagsuway at hindi pagpapasakop. Ayan, so pwede pa ako i-correct natin mga tatay pastor, naalala ko lang po. So, sa buhay po natin, ano po mga mahal ko, daranas din po tayo ng ganon kapag tayo po ay hindi nagpasakop. Ano po, kasi po yung ating itinatanggi, ano po, ay hindi ordinaryong tao. Hindi po tao yung itinalaga ng ating Panginoon. Amen. Kasi kung tao siyang itinalaga ng Panginoon, pero yung authority nagmula sa king. Kumbaga, ang tinitignan natin doon, ang tinatanggihan natin doon, yung lumikha, yung Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Yun po yung ating tinatanggihan. At hindi, amen, yung tao mismo. Ano po, so wag daw po tayong magkakaroon ng hatred sa puso natin, yung pagre-rebelde sa puso natin dahil sa pagtingin sa posisyon. Halimbawa, yung posisyon ng mayayaman, amen, maaaring inilagay sila ng Panginoon doon kasi ano po, nagiging pagpapala sila sa iba. Ano, so hindi nga po maganda na lagi tayong nagko-condemn ng kapwa natin, di po ba, na pag-aaralan din natin. Meron po kasi na talagang inuulan ng pagpapala dahil po sila ay nagiging daluyan. Amen. Sila po ay nakakatulong, amen, sa marami. At sila din po ay may pagkakakilala sa ating Panginoon. Ano po? So, ganun po siya. Kaya wag po tayong titingin sa tao. Ano po? Kundi sa kung makita natin yung posisyon na meron siya at kailangan natin magpasakop, ang tingnan natin yung authority na binigay ng Panginoon doon po sa tao. Yung authority na binigay ng Panginoon sa ating mga pastor, sa ating mga leader, ano po, bilang tayo na nasasakupan nila, kailangan po natin magpasakop. Amen. Pag may sinabi po sila sa atin or may something sa buhay natin na kailangan nating isubmit, pamilya po tayo. Amen. So, isubmit po natin sa kanila. Magpasakop po tayo. Kapag sinabi po
ng ating kapatid na may gawain tayo ng ganito. Amen. Attend po tayo kung kaya. Ngayon, pag may problema, sinabi ni Tatay Pastor, pag may problema kayo, magsabi kayo para ano natin sa panalangin, maidulog natin. No? So minsan, kumbaga, nagiging paalala po sa atin to ng ating Panginoon kung paano po tayo magpapasakop o magsasubmit sa ating mga pastor sa itinalaga ng ating Panginoon. Amen? So ako po naalala ko si Pastor Randy kasi mula nung mauwi po ako ng Pilipinas, talagang inaamin ko po na halos hindi na po ako gano'n nakakapag-chat sa mga tatay pastor. Talagang marami po akong pagkukulang kaya talagang ano po sa akin to, wake up call po talaga sa akin to ng ating Panginoon. Ano po? Yan, sabi po dito, it is sad to think that we Christians preach the truth with our lips. Ano po? Ulitin ko po, it is sad to think that we Christians preach the truth with our lips, but go right on living by satanic principle in our everyday lives. How can we expect to preach the gospel to others and to bring them under God's authority if we ourselves have not yet fully submitted to that authority? Marami po tayong nakikitang ganito, ano po, nakakalungkot, no po. Di po ba nakakalungkot yung isip, kumbaga sabi nga, nakakalungkot isipin na tayong mga Kristiyano ay nangangaral ng katotohanan gamit ang ating mga labi, ngunit patuloy na namumuhay ayon sa, kumbaga, sa satanic na tinatawag na prinsipyo sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano po? Paano natin aasahan na ipangaral ang ebanghelyo sa iba, ano po? At dahil sila sa ilalim ng otoridad, ibig kong sabihin, kung tayo man ay hindi lubos na nagpapasakop, paano po tayong makakapangaral? So para po sa akin, ano po mga mahal ko, yung ibig sabihin po nito, ano po, is yung nakakalungkot isipin na tayong Kristiyano ay nangangaral ng katotohanan gamit yung ating bibig. Amen? Gamit yung ating bibig. Pero yung ating pamumuhay, amen, hindi po nakikita yung sinasabi ng ating bibig na maganda, hindi po nakikita sa ating buhay. Amen po mga mahal ko. Sabi nga kung tayo mismo, amen, ay hindi nagpapasakop, hindi po natin, kumbaga yung authority, tayo mismo hindi natin ginagamit. Amen. Dahil nga po, kumbaga parang ganito, Kristiyano lang tayo sa bibig. Amen. Mahusay tayong mag-preach, madali daw pong mag-preach, sabi ng iba. Amen. Madaling mangaral ng salita ng Panginoon, sabi po ng iba. Amen. Yung tipo na ang lumalabas sa bibig talagang praise the Lord, yung parang pag pinakinggan natin, makatotohanan. Nakakalungkot lang pong isipin kapag may taong ang galing-galing magsalita pero hindi po natin nakikita sa kanyang pamumuhay, amen, yung tipo na magpapayo pero alam natin na payuhin tong taong to. Yung tipong ganun po, mga mahal ko, nakukuha niyo po yung ibig sabihin. So, paano daw po natin ipapangaral ng may katotohanan yung ebanghelyo kung tayo mismo, amen, ay hindi po nakikita sa ating buhay. So, kailangan po pala, no, nagsasalita tayo ng makatotohanan, amen, nagsasalita po tayo, amen, yung nakikita po, yung ipinapahayag natin, itinuturo natin, ay nakikita sa buhay natin. Amen? Kasi ang hirap po nun, may nabasa po ako dati na parang
maganda yung panlabas niya pero bulok yung loob. Yung tipong ganun. May nabasa po akong parang ganun siya. Di po ba? Kung titignan. So, ayan, para sa akin, ano po, sabi nga, yung pagpapasakop, hindi lang po sa salita na tayo magsasubmit, hindi lang sa salita na tayo ay magaling, kundi pati na rin po sa gawa. Nakikita po sa ating buhay. Amen. Paano po makikita sa buhay natin yon? Sa pamamagitan po ng pagiging obedience natin. Tayo po ay sumunod. Amen. Sa gusto ng ating Panginoon. Ano po, tayo po ay magpasakop sa dapat. Amen. Unang-una na sa ating Panginoon. At yun daw pong itinuturo natin, especially para magpasakop po yung mga, halimbawa, tinalaga tayong leader, pastor, yung mga dinidisciple po natin para magpasakop sila. Kailangan po makita sa buhay natin. Amen. Halimbawa po, ako, pastora. Halimbawa po ako, pastora. So may bishop na nakakataas sa akin o pastor. Ngayon, meron po akong dinidisciple. Kung ako po ay hindi nakikitaan ng pagsunod sa bishop namin, paano ko pong mapapasunod yung mga dinidisciple ko? Parang ganun po siya, ano po mga mahal ko. Yung tipo na magaling ako magpayo sa mga dinidisciple ko. Pagkatapos, ang nakikita naman po nila sa buhay ko, amen? Amen. Kabaliktaran sa sinasabi ko dahil ako po mismo ay hindi ko kayang magpasakop sa nakatataas sa akin. Kaya kumbaga, kung ano po yung may kasabihan nga, 'di ba po, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo ay gagawin sa iyo. Kaya kung tayo po ay hindi magpapasakop sa nakatataas sa atin, malamang po yung susunod sa atin, amen, yung i-disciple natin ay hindi rin po magpapasakop sa atin. Amen. Sabi nga, pag nagsimula tayo sa mali, hanggang dulo mali, wala pong may tatama. Kaya simulan po natin ng tama. Ayan, madalas ko po yan marinig sa ating kapatid na si Ate Beb. At ayan, sige po. Tayo po ay magpasakop, hindi lang po ito para sa atin, para din po sa lahat. Amen. Sa mga bata, kabataan, sa matanda, matandang matanda. Amen. So sabi po sa 1 Pedro 5:5, at kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesia at kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. Amen. So ito po yung sinasabi sa 1 Pedro na tayo daw po ay magpasakop sa nakatataas. Amen. Sa atin. Kasi kung meron tayong ngayon, kumbaga, check natin yung puso natin, yung heart natin, yung mind natin, kung meron tayong, kumbaga, pagkukulang o hindi tayo nakapagpasakop, hindi tayo nakapag-submit, amen, sa mga pastor natin, sa leader natin, ano po, ano na po siya, ano ng reminder po sa bawat isa sa atin. Ano po, so ito po ay binibilin sa atin. Pinapangaralan po tayo ng ating Panginoon. Yan. Always remember this. Always remember this. God will never establish you as an authority until you have first learned to submit to authority. Yun. So, lagi daw po nating tandaan, ano po mga mahal ko, itong salita na to ng ating Panginoon na mas maganda na tayo na yung una, amen, na matuto, na mag-submit. Ano po. So ito po ay reminder sa bawat isa sa atin. Amen, sige po. Dito na po tayo sa 5 point. Ayan. At thank you Lord, konting basa na lang ng English. Amen. Andiyan pa ba kayo mga mahal ko mga kapatid? Unawain niyo yung English ko Amen. Praise God. Glory to God. Ayan. Thank you, Jesus. Andito na po tayo sa 5 point. Tumatawa po ako, pero ito po kanina nung binabasa ko ulit, naiiyak po ako, pinipigil ko kasi nakikita ko ng family ko na balik-balik dito sa bahay. Sabi po sa ating last point, no? Nakadaan na po tayo sa ating 4 point. Ito po yung 5 point. Must make the advancement of his leader his most important goal. When I asked the Lord, what about
my dreams and goals. The vision you have placed in my heart. Ulitin ko po yung pagkakabasa, mga mahal ko. Ulitin ko, dito po tayo sa 5 points. Sabi dito, must make the advancement of his leader his most important goal. Yan to po yung 5 point. At ang tanong, when I asked the Lord, what about my dreams and goals? The vision you have placed in my heart. He said to me, ito po yung sabi daw po ng Lord, son, you are not to live for the fulfillment of your dreams or vision. Set it as your goal to achieve your pastor's dream, and I will make sure that yours are fulfilled. Amen. Alam niyo po kanina, nung binabasa ko to, ayan na naman siya. Pinapatawa ko na nga yung sarili ko, mga mahal ko. Ayan, naiiyak na naman ako. Sorry. Kasi ganito po tayo. Amen. Sinasabit natin kay Lord yung pangarap natin, yung mga bagay na gusto natin, yung mga vision natin. Amen. Alam lahat ni Lord. Alam niyo po, siguro po karamihan sa atin, hindi natin naisip to, no? Yung sinabi ng Lord. Di ba yung sinabi ng Lord na ang gawin natin na pangarap, yung pangarap ng pastor natin, ngayon yung matupad. Amen. Alam niyo po, habang binabasa ko, naiisip ko po sila Tatay Dan, amen. And lahat ng pastor natin, hindi ko man maisa-isa. Kasi alam po natin yung pangarap nila para sa atin. Kung ba't sila nagtsatsaga, kung ba't sila nag-i-stay sa kabila ng sitwasyon nila, kung bakit ginagawa nila yung mga bagay na yan para sa atin. Amen. So, napakasarap pong namnamin na sabihin ng Panginoon yung patungkol sa pangarap ng mga pastor natin. Kasi kung titingnan po natin, napakaganda ng pangarap ng mga pastor natin. Much more sa pangarap na gusto natin. Kasi sa pangarap natin, minsan, yung yumaman tayo, di po ba, makahon tayo sa hirap, makabayad ng utang, makasama yung pamilya, okay po yun. Amen. Pero higit po yung mga pastor natin sa totoo lang. Kasi yung mga dinadaanan natin ngayon, dinaanan po nila noon. Amen. Kung nasan sila ngayon, amen, marami po silang pinagdaanan, yung mga tatay pastor natin. Alam niyo po, ang sarap ulit-ulitin na yung sinabi na, when I asked the Lord, what about my dreams and goals, the vision you have placed in my heart? Sinabi niya na, yung pangarap ko, yung vision ko, amen, na nandito sa puso ko. Diba sila sabi niya? Yung sabi ng Panginoon, son, you are not to live for the fulfillment of your dreams or vision. Set it as your goal to achieve your pastor dream. Ito po yung maging goal natin, yung ma-achieve ng mga tatay pastor natin o nanay pastor natin, yung dream nila. Hindi po pala tayo, kumbaga napansin ko, sabi ko, makasarili pala kami. Amen. Nakikita ko po yung pagiging makasarili. Sa sarili ko, inaamin ko po. Kasi hindi ko po ni minsan, to be honest, hindi ko po naisip na kumbaga ang akin, may kanya-kanya kaming pangarap, kanya-kanyang pray kay Lord, pinagpe-pray namin siya, pinagpe-pray natin yung mga pastor natin. But this time, sinasabi ng Lord na tinuturo niya sa atin, no? Hindi enough na
na yun lang, ganun lang. Amen. So, mas masarap pala na pangarapin na ma-achieve, no? At maging parte tayo. Hindi yung para sa atin, hindi yung pagiging makasarili natin. Amen. So, lalo ko pong na-appreciate, alam niyo po, yung mga naging spiritual parents natin. Lalo ko po silang na-appreciate habang binabaybay ko po to kahit na nung una hindi ko maintindihan. Nagpatulong pa ako kay Google kasi nga hindi naman lingid sa inyo na elementary lang ako, but glory to God. Kasi pinapaunawa po ng Panginoon sa akin yung kanyang nais. Ano po ba yung mga pangarap ng pastor natin? So ito po, ano po yung mga spiritual parents natin? Ang mga pangarap po nila para sa atin. Amen. Yung una, ano po ang pangarap nila? Yung makakilala tayo sa Diyos. Amen. Kung wala pong ginamit ng mga pastor, mga leader, wala po tayo. Kung walang nagtuturo sa atin, hindi po tayo makakakilala sa Diyos. Amen? Yung pangalawa, ang pangarap ng mga pastor natin, yung baguhin tayo ng Diyos, yung mag-transform po yung buhay natin mula sa putikan, mula sa dilim patungong liwanag, yun po yung pangarap ng mga pastor natin. Amen? Mga mahal ko. So, yun po, habang naiisip ko po, grabe po yung pangarap na, ang nakikita ko po kasi sa pangarap nila, hindi yung yumaman sila, kundi yung yumaman tayo sa pamamagitan nila. Yayaman tayo kasi magkakaroon tayo ng tunay na relasyon sa Diyos. Amen? At sila po yung ginagamit. Amen? Higit sa lahat po, yung pangarap nila, yung maligtas tayong lahat. Amen? Ng mga spiritual parents natin, ng nanay at tatay natin, ng mga leader natin, ng mga ate natin. Dito ko po lalong na-realize at mas na-appreciate yung mga sakripisyo nila. At doon ko po lalong nakita yung mga kamalian ko, yung mga pagkukulang ko na nasabi ko, ngayon ko lang naisip na oo nga no, grabe yung mga tatay pastor natin na talagang ano man yung struggle na meron sila, kahit dumadanas sila ng iba't ibang pagsubok, nandiyan pa rin sila. Nandiyan pa rin sila. Kasi yung dream nila, amen, yung dream nila, yung madala tayo sa kaharian ng Panginoon. Ano po, na hindi same ng dream natin kung tutuusin. Amen. Meron tayong dream na matupad yung prayer nila, matupad yung prayer ng mga kapatid, ano po, pero hindi katulad ng dream nila. Amen. Kaya salamat sa Panginoon sa reminder po sa bawat isa sa atin. Amen. Sabi po sa Timoteo, last verse na po ito, mga mahal ko. At alam ko po na ito po ay elaborate ng ating mga tatay pastor, and pinapaalala ko po, kung meron man po akong nasabi na may mga pagkakamali, willing po akong magpatuwid. Ayan, salamat po. Sabi po sa last verse natin sa 1 Timoteo 5:17, ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamahala ay karapat dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Amen. So sinasabi po dito, nakarampatan lang po na ibigay natin yung paggalang at pagrespeto dahil po sa kasigasigan, yung kasipagan ng ating mga mahal, amen, na tagapagturo. Amen, ibigay daw po natin yung pagrespeto, yung tamang kabayaran, amen, yung pagmamahal, yung pagpapasakop, yung pagsasubmit, amen, sa mga namumuno sa atin. Isa na po ito na kaparaanan, amen, para maipakita sa kanila na ito yung deserve nila. Ito yung deserve ng mga tatay natin na nagsasakripisyo sa atin. Amen. Sabi nga, hindi mawawalang kabuluhan yung ginagawa ng mga tatay pastor natin. Alam niyo po, siguro kaya ito binaba ng Lord. Marami sa atin, amen, na hindi na-appreciate
yung hirap ng mga leader, yung hirap ng mga pastor, or marami sa atin na hindi po talaga nakakapagpasakop, or hindi talaga sumusunod, or hindi talaga nagsasubmit. Amen? Naniniwala po kasi ako na sa bawat mensaheng binababa ng Lord, walang aksidente. Amen? Meron po siyang pangungusap sa ating lahat. Amen? Salamat po. Ito po yung ating last verse at alam ko po na may pumasok sa puso't isip ng bawat isa. Once again, ako nga po ulit ang inyong lingkod, mapagmahal na ates, gumraduate ng Suman Cum Laude. Ayan, Suman ha, Suman. May Suman Cum Laude po. May kasamang tsaa, praise God. Ayan, Diyos lang po yun. Sige po, tayo po ay dumako sa ating panalangin. Hallelujah. Hallelujah, Father God. We thank you, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord, sa mga salita mo. Salamat, Lord, sa mga itinuro mo. Salamat, Panginoon, sa pagkurot mo sa aming mga puso. Labis kami nagagalak, Panginoon, at nagpapasalamat, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, na patuloy nagtutuwid at nagpapaalala sa amin. Lord, dalangin ko nga po, Ama, na patuloy mo po kaming turuan, tulungan, na sumunod, Panginoon, sa nais mo ng may kabanalan at may katapatan, Ama. Muli, tanggapin mo po, Ama, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagdakila sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Amen. Amen.